Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po na mga anak mo ay muling lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba at nagpapalinis, Panginoon. Kami nagpapasiyasat ng aming mga puso at ng aming mga buhay. Lord, sa ikatatlong linggo, Panginoon, na pinag-uusapan namin ang mga pagpapala mo, dalangin ko, Panginoon, na matanggap namin to, Panginoon, sa pamamagitan ng pagsunod namin sa iyo. Lord, increase our faith, Panginoon. Increase, Lord, yung capacity na makareceive kami, Lord, ng mga pagpapala mo. We pray, God, na ano man yung mga hadlang para hindi namin ma-receive yung mga pagpapala na nakahanda para sa amin. Binawasak namin anumang kilos at gawa ng kaaway. Naway, Lord, lubusan namin itong makamtan at makamit dahil ikaw na aming Diyos ay mapagmahal, ikaw na aming Diyos, ang resources, ang source of everything, Panginoon, kaya ano man ang aming hilingin sa pangalan mo, ay ibibigay mo upang maparangalan ang amang nasa langit. Kaya sa iyo pong papurit pagsamba, samahan mo kami sa pag-aaral at pakikinig ng iyong salita. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. So magandang gabi ulit sa ating lahat. Paalala ko lang po, itong gabi ngayon ay evangelism service. Evangelism fellowship ang tawag dito. So pag umaga, ang tawag po doon is equipping para po sa mga tenure. Mga tenure na sa pag-attend ng gawain ng simbahan. At ngayon naman, syempre, hindi lang naman porket kahit matagal na kayo sa pananampalataya, pwede pa rin naman kayo umattend. Pero ito po ay para po talaga sa mga baguhan or nagsisimula, kakabalik lang, at gustong lumalim pa ang pananampalataya sa Panginoon. So, ang ating topic itong buong buwan ay pagpag. So, sinong nakakalam ng unang topic natin? Merong 20. 1, 2, ha? Sa pagsunod? Ay, malaman, hindi ka kasali, Chin. Sino? O, ikaw, kuya. Ano? Ha? Pagpapala sa? 22. Pagpapala sa? Pagsunod. Sa pagtunod. Yung una, si Pastor Louie po ang ating speaker. Walang sayang naman. Higher o 50. Ano to, parang ano to? Live selling. Pagpapala sa? Sino? Pagpapala sa? Naku, wala talaga. Game. Pagpapala. Pagpapala sa? Pagpapala sa pagsubok. Sige. Kaso mas mayaman na si First week yun. Pagsunod. Pangalawa, tama nga talaga si Ang pangalan mo? Yung anak ni Kuya Jogard. Jogard Jr. Sige, mama, i-claim mo yung prize mo, ha? Pagsunod, pagsubok, yung last. Wow, Kuya Jogard. Kasi si Kuya Jogard, mas mayaman sa akin to. Puro OT to, eh. Pero salamat sa pagsagot. Ibig sabihin tayo talaga nakikinig sa mensahe ng Panginoon. At ngayon naman, sino kayo makakahula kung ano naman ngayon ang ating topic? Pagpapala sa Last week yon. May idea kayo? Pagpapala sa? Ay, wow! Galing ni Kuya Jogard. Amen. Tama, praise God. Tama po. Pagpapala naman po sa pagbibigay ang ating pag-uusapan ngayon. Anong nangyari, Kuya Jogard? Ba't alam mo lahat? Pero tama. Kaso mas mayaman pa sa si Kuya Jogard eh. Sige. Pero ayun po ang ating topic ngayong araw, ngayong gabi. Pag-usapan po natin ang pagpapala sa pagbibigay. Sinong gusto ng pagpapala? Lahat naman, amen. Sinong gustong magbigay? Ayun naman ang tanong. Wala nag-amen? Amen. Kung gusto natin ng pagpapala, dapat matuto tayong magbigay. Kasi hindi natin matatanggap ang pagpapala kapag hindi tayo nagbibigay. Kaya kung gusto nyo ng pagpapala, magbigay. So ang tanong, ay madudukot ka ngayon sa bulsa mo, ano yung maibibigay mo sa akin ngayon? Tissue? Kape? Panyo? Akin na, bigyan nyo na sa akin. Wala.
Pabigay mo sa katabi mo yan, tingnan natin kung tatanggapin yung dos. At least, di ba, may bibigay. Ay, wow! Binigyan po taga natin, Janet. Salamat po sa pagkain. Choco Ribisco, kainin ko po ito mamaya. Yung iba talaga sa atin, may natatakot magbigay. Kasi, pag nabigay sila, baka maubusan sila, mawalan. Kagaya ngayon, di ba, ang laman ng pera ni EJ, dos na lang. 7 pesos. Nag-aalangan pa siyang ibigay kasi ayun na lang daw yung pera niya. Ay, bibigay mo na. At least, di ba, willing siyang ibigay yung meron siya. At kayo ba, willing ba kayo ibigay ngayong gabi yung meron kayo ngayon? Willing ba kayo ibigay sa Panginoon yung time, yung oras, yung pakikinig para matanggap ang pagpapala ng Diyos ngayong gabi? Amen. At dalawang bagay, syempre, kapag nagbibigay tayo, pwede tayong magbigay sa tao at syempre, kailangan din natin magbigay sa Panginoon. Kapag nagbigay tayo sa tao, may pagpapala na matatanggap. Pag nagbigay tayo sa Panginoon, may pagpapala rin tayo matatanggap. Basahin natin yung sa unang verse. Sabi sa Deuteronomio 15:10, ay hindi, tama. Pero ngayon hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo, wait lang, malakyas yan. Dapat yung Deuteronomy 15:10. Baka nagkamali lang na ano. Ayan, nagkabaliktad. Sabi sa Deuteronomy 15:10, magbigay kayo sa kanila ng bukal sa loob. Kung gagawin ninyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. So yung sinasabi diyan na magbigay daw tayo ng bukal sa ating loob. Sino magpapala sa atin? Ang Panginoong Diyos. Kapag nagbigay tayo sa tao, maganda na makatanggap tayo ng pagpapala sa kanila. Ibibless nila tayo. Pero, ang maghigit na magpapala sa taong nagbibigay, ang Panginoong Diyos. Anong gusto niyo mas matanggap? Pagpapala mula sa tao kapag binigyan ka o pagpapala mula sa Panginoon? Ako, mas gusto ko ang pagpapala mula sa Diyos. Kasi pagpapala sa Diyos ay unlimited, bongacious, marami, sobra-sobra. Pero kung ikaw yung nagbigay sa tao, pagpapalain ka pa rin naman ng Panginoon. Ay, ibig sabihin, ang mga pagpapala lahat talaga ay nagmumula sa ating Panginoon. Pangalawa naman, kapag nagbigay ka sa Panginoon naman, ano naman daw ang pangako ng Panginoon sa atin? Ayan naman yung nakalagay sa Malakias 3:10. Pero ngayon, inahamon ko kayo ngayon na subukan ninyo ako, ang Panginoong Diyos, Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buong inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalahan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Hindi lang po ang ating tithes ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Kahit yung time natin, effort, lahat ng resources, syempre higit sa lahat, ang ating buhay. At kapag binigay natin daw yan sa Panginoon, ano sabi diyan? Sobra-sobrang pagpapala. Hindi lang sobra, hindi lang sakto. Sobra-sobra ang kayang ibigay na pagpapala sa atin ng Panginoon. So ngayon, ano yung mga pagpapala kapag tayo nagbigay sa tao, sa Panginoon, or kahit kanino? Una dyan, kapag tayo, ang pagpapala na pwede natin matanggap kapag tayo nagbigay, una dyan ay lack of nothing, or sa Tagalog, hindi ka mauubusan or mawawalan. Basahin natin yung sa 2 Kings. May isang kwento sa Bible kung saan isang propeta na, basahin ko na lang, mayroong isang propeta, si Eliseo, at isang byuda. Makaka-flash po ba dyan? Hindi, no? Sige. So, basahin ko na lang po sa next page po para makita nyo yung illustration. May isang kwento sa Bible kung saan may isang byuda na namatayan ng asawa. Kwento ko na lang po para mas shortcut na lang natin. Tapos isang araw, humingi siya ng tulong kay Eliseo. Or Elisha sa English. Sinabi niya, patay na daw yung asawa niya na lingkod nyo at alam ko kung gaano niya ginagalang ang Panginoon. Ngayon, ang tao po na pinagkakautangan niya ay dumating para kunin ang dalawa naming anak na lalaki upang gawing alipin.
bilang kabayaran sa utang. So, ibig sabihin, may utang yung asawa niyang namatay, may naniningil, ang gustong kabayaran ay yung mga anak niyang dalawa. Sinabi sa kanya ni Eliseo, ano ang may tutulong ko sa'yo? Sabihin mo sa akin, ano ang meron sa bahay mo? Sabi niya, sumagot ang babae, wala po, maliban lang sa kakaunting langis na lalagyan. Yan. So, sabi niya, na meron siya sa bahay niya ay kakaunting langis. Hanggang sa sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo, manghiram ka daw ng lalagyan na sisidlan, para merong lagyan yung, merong malagyan yung langis. At nagulat yung byuda kasi nung ginawa niya, yung inutos sa kanya ni Eliseo, or inutos sa Eliseo sa kanya, pagkatapos sabi dito, dinala sa kanya ang mga anak niya ang sisidlan at nilagyan nito ng langis. Nang mapuno ng lahat ng sisidlan, sinabi niya sa isa sa kanyang mga anak, bigyan mo pa ako ng sisidlan. Sumagot ang anak niya, wala na pong sisidlan. At tumigil na ang pag-agos ng langis. Pumunta ang babae kay Eliseo na lingkod ng Diyos at sinabi niya ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Eliseo sa kanya, umalis ka at ipagbili ang langis at bayaran mo ang utang mo. May matitira ka pang sapat na pera para mabuhay kayo ng mga anak ninyo. Anong nakita natin dito? Yung kakaunting langis, sumobra pa. Actually, kinulang pa yung sisidlan. Kung hindi lang naubusan ng sisidlan, hindi sana titigil yung pag-agos ng langis. Ganun ang mangyayari sa buhay natin kapag binigay natin yung kahit nakakaunti na meron tayo. Minsan sinasabi natin, dos na lang kasi pera ko kaya hindi kita matutulungan. Baka lalo akong kapusin. Pero makikita natin sa buhay ng byuda na to, hindi siya nag-alinlangan na ibigay yung kakaunting langis na meron siya. At hindi nga siya nabigo. Dahil yung dami ng langis na yon na ibenta niya, may sumobra pa. Nabuhay pa sila. Meron pa silang panggasto, sabihin na natin buong taon, hindi lang siguro taon, baka buong buhay niya, nabayaran na nga yung utang, sa magana pa yung buhay, or nasustentuhan pa yung kanilang mga pangailangan. Makikita natin dito na ang pagbibigay, giving is not losing talaga. Kapag nagbigay ka, mas lalo ka pang magigain. Mas lalong tatanggap ka ng mga pagpapala. Nagbigay siya kay Eliseo at nung bumalik sa kanya, hindi natin mabilang. Dahil sabi nga sobra-sobra pa at kinulang ang langis. What if si God yung si Eliseo ngayon? May problema ka, tama? May problema tayo. Ang problema ng byuda na yan is namatayan siya, tapos kailangan niya ng pambayad. Ikaw, isipin mo ngayon kung anong problema mo ngayon. Tinatanong ka ngayon ng Panginoon, anong meron ka dyan na kaya mong ibigay sa Panginoon? Handa mo bang ibigay? Sana kaya natin ibigay sa Panginoon. Huwag tayong matakot, huwag tayong magduda kasi kaya ibalik sa atin ng Panginoon yan. Madalas talaga kung bakit hindi tayo nakakapagbigay dahil natatakot tayo na maubusan. Minsan naman, madamot lang talaga tayo. Minsan may pagkamadamot talaga tayo. Minsan naman, hindi lang natin alam yung capacity or yung potential natin sa pagbibigay. Minsan meron naman tayo, nag-aalangan lang talaga tayo, hindi natin alam na meron pala tayo. Ang thinking lang natin, maliit lang yung meron tayo. Pero hindi hingin sa'yo ng Panginoon yung wala ka, kapatid. Hinihingi niya sa'yo kung ano yung meron ka. At kapag hiningi niya ng Panginoon, bigay natin sa Kanya. God is telling us tonight, sabi sa Lucas 6:38, meron po ba dyan? Hindi ko ata nalagay, no? Ayan. Pala, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Hindi ka kukulangin, hindi tayo kakapusin. Ayun yung pagpapala na matatanggap natin kapag tayo nagbigay. Ang Diyos ay hindi lang magbibigay sa'yo equal doon sa ibinigay mo. Sabi diyan, sobra-sobra pa.
Hindi lang kapantay ng mga binigay natin, kundi hihigitan niya ng Panginoong Diyos. Kasi ang Diyos natin ay hari ng hari, Diyos ng mga Diyos. Siya ang may bigay ng lahat, siya ang may likha ng lahat, siya ang source ng lahat ng bagay. Kaya hindi dapat tayo matakot magbigay sa Panginoon or sa tao man. Dahil kapag binigay natin yan, ang Diyos ang magbabalik sa atin. Naalala ko lang, pag nagbibigay ako ng damit sa mga sa churchmate natin, mga ilang linggo lang, yung mama ko naman, bibigyan ako ng damit. Kaya sabi ko, nagbibigay nga ako ng damit. Gusto ko na nga mag-minimalist sana. Nagbabawas na ako ng damit. Mamaya-maya, pag mga isang linggo, 2 linggo, pupunta ako kay mama. Na lang ako yung dala ko ng, uuwi kami ni Pastor, may 3 na akong damit, may 3 na akong plastic, may na yung paper bag. The more na nagbibigay ka, the more din na binabalik sa atin ng Panginoon yun. So siguro sabihin natin, ang binigay ko lang na damit ay 10 piraso. Kaso binalik sa akin, 30 ata. Kasi nga 3 plastic yung binigay sa akin. Sabi ko, hindi ko na anong gagawin sa damit. So naisip ko talaga na ibenta, kaya baka gusto nyo bumili. Ayun talaga yung purpose kasi kung makikita nyo, ganun talaga, ang parang sa law of attraction, ganun naman yung law of giving. The more you release, the more nababalik siya sa'yo. At sabi ko nga, hindi ang taong magbabalik, kundi ang Panginoon ang magbabalik sa atin. Kailanman hindi tayo mawawalan. Sa mundo, kapag nagbigay tayo, yun lang din yung matatanggap natin. Di ba, pag binigyan ko si Valerie ng 20, babalik lang sa akin yung thank you lang. Di ba? At least nag-thank you si Valeng. Ayun yung gusto ko, nagte-thank you eh. Pero sa Diyos, kapag binigay mo yung 10% ng income mo, binigay mo yung 1 hour para mag-pray, binigay mo yung 2 hours para umattend ng gawain, hindi ko alam kung anong kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. At kayo na makakasagot nun, mga kapatid. Magugulat na lang kayo bukas, itong mga susunod na araw, linggo, yung mga prayers nyo ay sasagutin na ng Panginoon. Ganun ang Panginoon, ibabalik niya sa atin ang mga bagay na binigay din natin sa iba. At pangalawang pagpapala, kapag nagbibigay tayo, magiging blessing ka to others. Magiging pagpapala ka sa iba. Gusto mo bang maging pagpapala sa iba? O gusto mo maging burden? Siyempre, ayaw natin yun. Magsusunod natin maging pagpapala sa iba. At sa tuwing tayo'y magbibigay sa kanila, nagiging pagpapala tayo sa kanila. Di natin namamalayan na yung kahit kakaunti na salita o kakaunting galaw, kilos, ay meron na palang malaking impact sa kanila. Makikita naman natin yan sa kwento kung saan nandun pa rin si Eliseo. Meron naman siyang nakalsalamuha, hindi naman byuda, pero may asawa at anak. Kadugtong lang din siya ng 2 Kings, nasa 8:13. Basahin ko na lang din po sa inyo. Sinabi dito, isang araw pumunta si Eliseo sa Shunem. May mayamang babae roon na nag-imbita kay Eliseo na kumain. Simula noon, kapag dumaraan si Eliseo sa Shunem, dumadaan siya sa bahay ng babae at kumakain. Tapos ngayon, nagsabi ang babae sa asawa niya, nalalaman ko na isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito na palaging dumadaan dito sa atin. Igawa natin siya ng maliit na kwarto sa may bubungan at lagyan natin ito ng higaan, mesa, upuan at ilawan. Para kapag pupunta siya rito sa atin, ay may matutuluyan siya. Kailan ka huling nagpatuloy ng tao, bisita sa bahay? Kailan kaya tayo huling nagbigay ng words of encouragement sa kapatid natin? Kahit lang, through chat, o through voicemail. Kailan kaya? At dahil gusto natin maging pagpapala sa iba, giging pagpapala lang tayo sa kanila kung magbibigay tayo sa kanila din ng blessing. We get a blessing by giving a blessing. Kagaya ng babaeng taga Shunem,
Alam ng lingkod ng Diyos si Eliseo, di ba? Kaya ang ginawa niya ay pinagawan niya ng maliit na kwarto. Tapos naglagay pa siya doon ng mesa, ilawan, upuan, para every time na dadaan doon si Eliseo ay makakapagpahinga siya ng maayos. Di ba? Sa simpleng bagay na yan, anong naging resulta para kay Eliseo? Lalong gumaan yung paglalakbay ni Eliseo. Di na sinabi dito, pero sinabi dito na nagkaroon siya ng kapahingahan, nakapagpahinga siya. At alam naman natin na ang pagpapahinga ay malaking bagay para sa atin. Bible. Malaking bagay para sa atin ang kapahingahan. Kaya nga, tuwing Sunday, nandito tayo para makapagpahinga. Small room lang ang ginawa nung babaeng taga Shunem. Pero big help ang naging resulta or naging tulong para kay Eliseo. Wala sa laki or sa dami yan ang binibigay natin sa tao, kundi sa epekto or bunga na idinudulot ng pagbibigay natin sa tao. Hindi naman po kami demanding sa mga bibigay nyo sa amin. Kahit maliit po, tatanggapin natin yan. At pag naging pagpapala kayo sa amin, magpapalain din po kayo ng Panginoon. Pagpapalain kayo dahil papanalangin din namin kayo dahil naging bahagi kayo ng aming mga pagpapala na natanggap mula sa Panginoon. Kung sa legal perspective naman, ang titingnan natin, di ba ang mga tao, ang mga witnesses, pag nagbigay sila ng testimony, ang nangyayari, yung mga guilty o yung suspect, talagang nabibigyan sila ng verdict na makulong. At yung mga tao o yung biktima ay nakakalaya. Or nakakalaya sila sa bigat ng kanilang nararamdaman. So ganun laking bagay ang pagbibigay. Kung titignan natin sa law, sa law perspective, kapag nagbigay sila ng testimony nila, hindi lang isang tao ang nakakalaya, kundi dalawang tao, marami, kundi pati yung mga pamilya ng biktima ay nakakalaya. Ganun kaimportante ang pagbibigay natin sa kapwa. Dahil tunay naman talaga na nakakatulong tayo sa kanila, hindi man nila sabihin, hindi man nila direct na sabihin sa'yo na, uy, salamat kasi, alam mo ba, nakaraan, nakapasa ako, o nakaraan, natanggap ko yung ganito, ganyan. Hayaan natin ang Lord yung mag-reveal ng bagay na yon, ng pagpapala na ibibigay dahil sa pagbibigay natin sa ating mga kapwa. O titignan naman natin sa psychological view, ang mga psychology, pag nagbibigay sila ng advice, ng mga therapy session, ano nangyayari? Yung may mga depressed, hindi man totally makalaya agad, pero at least gumagaan yung pakiramdam nila. Nagkakaroon ng impact sa buhay ng mga tao na nakakausap ng mga psychology. Ganon din sa Christian life. Kapag nagbigay tayo sa mga kapatid natin ng kakaunting tulong, paglilinis ng simbahan, pagwawalis, pag-attend na maaga, pagpa-practice on time, ang impact niyan sa church natin, magiging maayos tayo. Hindi tayo nangangarag, hindi tayo kakabahan na baka walang umaten or baka madumi pa yung simbahan kasi alam natin na binigay natin yung best natin. Ginawa natin yung best natin sa paglilingkod sa Panginoon, pati sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sabi nga sa Bible, kapag kaya mong ibigay mo na. Huwag mo nang hintayin ipagpabukas. Huwag na natin patagalin kung ano yung kaya natin ibigay sa kapatid natin sa faith. Dahil baka ito na yung right time para makalaya sila sa ano man yung mga nararamdaman nila. Minsan nagugulat tayo, di ba, pag may kausap tayo, tapos nagsabi ka lang sa kanila ng small words o sabihin na lang natin na one sentence lang, bigla kang sasabihin, uy, thank you, alam mo ba yung Panginoon, ganitong tao, sinabi niya sa akin ganyan. Tapos nakalaya na ako sa mga pinagdadaanan ko.
ay yung mga katanungan ko sa isip, sa puso, ay binigyan ng kasagutan sa pamamagitan ng tao na yon. Kahit Bible verse, kahit one Bible verse, malaking tulong pag nagbibigay sa kanila. Kahit one Bible verse, Tagalog man yan, English, send lang natin sa mga, si Pastor, yun yung ginagawa niya, alam ko, kaso ngayon wala ata, no? Nakano pa lang. Pero, hindi man natin gawin daily, at least man lang, once a week, practicein natin na mag-share ng one verse, para lang, send natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya, kasi baka ayun pala talaga yung kasagutan, maging sagot sa mga katanungan nila. At alam nyo kapatid, masayang gamitin bilang pagpapala sa tao. Dahil nakikita natin yung sarili natin na tulad din nila, na walang-wala din noon, pero dahil may nagbigay rin sa atin, unti-unti na rin tayo nagkakaroon. Sabi sa Gawa 20, verse 35, it's better to give than to receive. Masarap tumanggap ng pagpapala, pero mas masarap maging pagpapala sa iba. So ngayon, desire natin na maging pagpapala tayo sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila. At pangatlong pagpapala na matatanggap natin kapag tayo'y nagbigay, pangatlo naman po ay magkakaroon tayo ng relationship with God. Sino na nagbigay ng buhay niya sa Panginoon ngayon? Amen. Lahat tayo nagbigay na ng buhay sa Panginoon. At dahil binigay natin ang buhay natin sa Panginoon, meron na tayong relasyon sa Panginoon. Na dati noon, hindi naman tayo nagpipray, hindi naman tayo nagtitiwala, hindi naman tayo lumalapit sa Kanya. Dahil binigay na natin ang buhay natin sa Kanya, pinagkatiwala na natin sa Kanya, natuto na tayong manalangin, natuto na tayong humingi, natuto na tayong magtiwala sa Kanya, natuto na tayong lumapit sa Kanya. Sabi nga sa isang Bible verse, kapag humingi, ika'y pagbibigyan ng Panginoon. Dati hindi natin alam kung saan tayo hihingi or saan natin ibibigay yung buhay natin. Pero tama kapatid na ibinigay natin sa Panginoon yung buhay natin. Dahil ang Diyos, mahal na mahal tayo. Hindi niya tayo papabayaan at iiwan. Noon, kaaway niya tayo dahil hindi natin siya tinatanggap sa buhay natin. Pero ngayon, na binigay natin ang buhay natin sa Diyos, tayo'y tinatawag niya ng kaibigan. I am a friend of God. Sabihin nyo nga, I am a friend of God. Amen. Sabi sa next verse, Ayan, sabi pala sa John 15:14, hindi po ako nagsabi ng I am a friend of God. Nasa Bible po talaga yan. Sabi ng Diyos, mga kaibigan ko kayo kung sinusunod nyo ang aking mga utos. Ano yung utos? Ang magbigay. Kaya kung nagbibigay tayo tinuturing ng kaibigan ng Panginoon. Dahil binigay na natin ang buhay sa Panginoon, mas nakikilala na natin siya ngayon. Mas nakikita natin kung gaano siya kadakila, kung gaano siya mapagbigay na Diyos, kung paano niya tayo pinatawad, kung paano niya tayo tinanggap at minahal sa kabila ng ating mga pagkakamali. Hindi na tayo lumang tao sa paningin ng Diyos, kundi bago na tayong nilalang dahil nakipag-isa na tayo kay Kristo Jesus. At dahil binigay na natin ang ating buhay sa Panginoon, hindi na natin mas mahal ang mundo. Mas mahal na natin ang Panginoon. Natututo na tayo maging kontento sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Maliit man yan or malaki. Kontento na tayo sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Dahil alam natin na kahit na konti lang ang ibinigay natin sa Panginoon, hindi siya nakatingin doon. Kundi nakatingin siya sa sacrifice and effort mo, pagtitiwala mo sa Kanya, na ipagkatiwala din ang buhay natin sa Kanya. Sa mundo, kapag wala kang may bibigay, FO na. Friendship over na. O kaya outcast ka, hindi ka belong.
Diba? Pagka hindi ka nagbigay lang ng 1/4 paper, sasabihin sa'yo, "Ang damot mo naman. Hindi mo lang pinahiram ng pantasa, nagalit na sa'yo." Ay, wag na natin yung kaibiganin, madamot yan. Walang maibibigay yan, wala tayong mapapala. Ganun sa mundo. Pag wala silang makuha sa'yo, FO, K-bye. Kasi wala naman sila mapapala sa atin eh. Ano ba ibibigay nyo? Di ba? Ganun sa mundo. Pero sa Panginoon, kahit hindi pa natin binigay yung buhay natin, noong makasalanan pa lang tayo, ibinigay na niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. Kinonsider or tinawag ka na sa pangalan mo. Kilala ka na ng Panginoon. Wala pa tayong binibigay nun. Siya ang unang nagbigay. Wala pa, pero ganun na lang. What more pa kaya ngayon na ibinigay natin yung buhay natin sa Panginoon? Ano pa kaya yung hindi kayang ibigay sa atin ng Panginoon? Pera? Kayamanan? Bahay? Kotse? Ano ba mga prayer request natin ngayon? Kapayapaan? O kaya anti-corruption? World peace? Kaya sabihin natin contentment, magsaganang buhay, nakakakain 5 times a day. Kayang bigay ng Panginoon yan. Dahil binigay na natin sa Panginoon ng ating buhay at may relasyon na tayo sa Kanya, natututo na tayo magdasal, alam na natin kung saan tayo lalapit, alam na natin kung saan tayo hihingi, ipagkakalob sa atin ng Panginoon yan. Ang Diyos natin ay hindi maramot. Ngayon may relasyon na tayo sa Panginoon, alam na natin yung tama at mabuti. Alam na natin kung sino yung mga dapat pagbigyan, sino yung mga dapat tulungan, bigyan ng gantong bagay, gantong tulong, at hindi na tayo mamimili kung sino lang ang pagbibigyan natin. Hindi na tayo magiging choosy, hindi naman ako nito, pag binigyan ko ito, hindi naman ibabalik sa akin eh. Hindi ganun ang pagbibigay. Ang pagbibigay, hindi dapat tayo umaasa na bibigyan tayo ng kapalit. Or hindi tayo dapat umaasa na ibabalik sa atin kung ano yung ibinigay sa atin. Ito ay hindi nararanasan nang hindi pa ibinibigay ang buhay sa Diyos. At kung gusto mo maranasan, surrender, give, and trust your life to the Lord dahil marami pang pagpapalang nakahanda ang Diyos para sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. At pang-apat, ang pagpapala na ating natanggap sa pagbibigay ay eternal life, buhay na walang hanggan. Yung una natin, yung first three natin, tungkol siya sa pagbibigay natin sa tao, sa Diyos. Pero hindi tayo matututong magbigay kung walang unang nagbigay. Natuto tayong magbigay dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa atin. At dahil sa bagay na yan, hindi simple. Actually, kamangha-manghang bagay. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mababasa natin yan sa John 3:16. Sapagkat ganito na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sinibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng pagbigay ng Diyos ng Kanyang kaisa-isang anak, hindi lang eternal life ang meron tayo, kundi kapatawaran, bagong buhay, malinis na puso, righteous life. Ano pa ba? Ano pang meron kayo na natanggap nyo? Hindi ko na maisa-isa, pero alam nyo sa sarili nyo kung ano yung naging pagpapala nung ibinigay sa atin si Jesus Christ bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Hindi typical na bagay ang ginawa ng Diyos, pero napaka-precious. Kasi precious blood ang inalay. Precious blood ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan. Sa tao, syempre, may iba. Ang thinking nila, malit na bagay lang yan. Lalo na, hindi pa nila lubusang nararanasan
or hindi pa nila lubusang tinatanggap kung ano yung sacrifice na ginawa ng Diyos sa buhay nila. Pero sa atin na tumanggap na sa Kanya, nararanasan na natin yung pagpapala dahil sa pagbibigay ng Diyos. Imagine natin, ang Diyos ang gumawa, siya ang nagbigay, pero sinong nakinabang? Tayo. Sinong nag-benefits? Sinong nakatanggap? Tayo pa ang higit na pinagpala. Dahil sa bagay na yon, hindi na natin mararanasan ang apoy ng impyerno. Yes, hindi mainit, malamig. Baka yung weather sa presensya ng Lord sa langit ay hindi pa natin na-experience. Higit pa sa ating inaakala. Hindi ko din alam kasi wala pa naman nakapunta ng ng langit sa presensya ng Lord. Wala pa naman, pero lahat tayo ay looking forward na mapabilang, na makarating, nadatnan ng Panginoon na faithful and good servant ng Panginoong Diyos. At dahil sa pagbibigay niya ng bugtong na anak, hanggang ngayon nararanasan natin ang mga pagpapala na dulot ng pagbibigay ng Diyos sa atin. Pero kapatid, kailangan mo munang tanggapin at paniwalaan ito. Kasi kung hindi mo tatanggapin at maniniwalaan, hindi mo matatanggap yung pagpapala. At kung gusto niyo ng pagpapala, kahit hindi nyo man nakikita, kahit nararamdaman nyo lang, tanggapin natin. Paniwalaan natin na may Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa ating mga kasalanan. Hindi siya namatay dahil sa kasalanan niya. Wala siyang kasalanan. Malinis ang Panginoong Jesus. Namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. At dahil sa ating mga kasalanan, siya'y napako. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus na yon, tayo'y meron ng bagong buhay. Tayo'y mga bago ng nilalang. Tayo'y napatawad na sa ating mga pagkakasala. Nung siya'y muling nabuhay, tayo'y muli ring nabuhay. Wala na yung dating tayo. Wala na yung dati nating mga pagkakasala or pagkakamali. Kung nakakagawa ka man ngayon ng mga malilit na pagkakamali, i-confess natin sa Panginoon yan. Kayang patawarin ng Panginoon yan if we confess our sins sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay tapat, at hindi niya tayo bibiguin. Dahil kahit nga nung makasalanan nga tayo, di ba pinatawad niya na tayo? What more pa kaya ngayon na unti-unti na tayong nililinis, binabago ng Panginoon, ano pa yung hindi niya kayang gawin sa atin? So kapatid, maraming pagpapala pa ang Panginoon. Kung handa ka na tanggapin yung pagpapala niya, dapat handa ka na din magbigay sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na kaya mong ibigay sa Panginoon ngayon. But again and again, hindi siya nakatingin sa amount, sa material, nakatingin siya sa puso natin. Kaya receive natin ang pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Sumainyo lahat ng pagpapala sa Diyos ang papuri.